Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayong maupo. Marami pong salamat sa paanyaya. And it's a privilege and a great pleasure for us, for me rather, having me here in this fellowship of yours. At so nice to see ng mga old faces, magkakasama dati sa mga gawain, no? Like Kuya Manuel, and I've heard that others are also coming in the second service, no? And I'm so excited to see them also. But nevertheless, thank God for giving us once again the opportunity to commune together and be able to be blessed by the words of the Lord. Amen po ba? Palapakan po natin ng Panginoon, yung malakas na malakas, yung abot po hanggang langit. Have you ever been to a race? Sino po dito ang misang nakasali na sa paligsahan o sa palaro ng karera? Pwedeng marathon, pwedeng bisikleta, pwedeng motorsiklo, basta't karera. Alam nyo, ang buhay raw po ng Kristiyano ay hinahalin tulad sa isang karera. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin, the moment we became a Christian, we have been called to a race, whether we like it or not. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin ay kalahok na sa karera ng buhay. Ang tawag po natin doon is Christian race, sabi nga po ni Paul. And what matters most is that it's not just how we make it, but more so how we can finish it well. Mahalaga na tayo po ay nagpe-perform, pero higit na mas mahalaga sa lahat, yung tapusin mo, yung karera na tinawag ng Panginoon sa iyo. So sa umagang ito, yan po ating po tutunghayan. At pamagat po natin pag-aaral, pinamagatan po nating finishing well. Father God, we thank you because we believe that you have something in store for all of us today. We pray, O Lord God, for a very, very simple message and yet very, very powerful to penetrate in our lives, to change the way we do things, the way we live our lives, and the way we continue to serve you better. Thank you, Father, and whatever things that may hamper in our listening to your message today, we pray, Lord God, that may just take all these things away, cleanse the way for us, and liberate us, Lord God, from all these hindrances. We pray, Lord God, that may just open up our minds, our hearts, our soul, our whole being, and cause us to just really appreciate whatever things that you have in store for all of us this morning. May you be our speaker, may you be our teacher, may you be our pastor, may you be our light, oh God. And we invite your Holy Spirit to just descend upon this place, Lord God, and fill each and every one of us. And Lord, by the power and the authority that you have given us, we come against all the works of the evil one who wants to hinder us in the name of Jesus. We render them all defeated and powerless, and we only allow the full ministration of your Holy Spirit who will really manifest his mighty presence in our midst. Take your rightful place in this wonderful assembly of yours, Lord God, and we pray that your name alone be exalted in our midst. Once again, clothe us with your righteousness. We entrust and commit everything to your hands, everything that we're going to discuss today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ang bawat isa raw po sa atin ay tinawag upang lumahok sa karera ng buhay. Alam nyo, sa patimpalak po ng karera, napakarami pong aral ang ating pong matututunan po doon. At ito naman po ay walang iniwan, no, sa karera ng buhay bilang isang mananampalataya ni Kristo. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin, gusto man natin sa hindi, the moment we accepted Jesus, our Lord and personal Savior, it is not just only that we declare war against the enemy, but more so, tayo po ay kabilang na, kalahok na sa karera po ng buhay. So, what matters most is that hindi lang tayo basta nagpi-perform. It's not just how we do it, but more so how we finish it well. Paano raw po natin matatapos ng maayos, ng dakila, kalugod-lugod, kaaya-aya ang karera ng buhay na atin pong sinalihan? In Hebrews chapter 12 verse 1 to 3, makikita po natin ng ilang mga suggestion, or I should say, mga paraan upang tayo po ay makatapos sa karerang ito ng maluwalhati
at kalugod-lugod sa ating buhay na Diyos. Hebrews chapter 12 verse 1, 2, and 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the run marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such a position from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. May the Lord bless the reading of His holy word. So titingnan po natin dito ang mga paraan. No? Mangangahas po tayong tuklasin at alamin at higit sa lahat, may apply sa ating kanya-kanyang buhay ang mga kaparaanan na sinasabi ng Bible upang sa gayon tayo po ay makatakbo ng maayos at sa huli kapag dakay matapos po natin ng matiwasay, maluwalhati ang karerang ito na ibinigay ng Panginoon sa atin dapat po nating salihan. Unang-una, how are we going to finish well? Unang-una, run light or learn to run light. In other words of saying, learn to travel light. Sabi po rito, in verse 1, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles. Nakakita na po ba kayong mga ngarera na naka-backpack? Yung backpack niya pa punong-puno ng kung ano ng mga gamit? Wala naman sigurong ganun, ano po? Nakakita na po ba kayo ng mga ngarera na nakatakong? O di kaya naka-coat and tie? O may dala-dalang mga basket at kung ano-ano pa? Wala po tayong makikita ng ganong mga ngarera. No? Ang makikita mo mga ngarera ay talagang very light yung kanilang mga ultra thin, mga ultra light yung kanilang mga kagamitan hangga't maaari. Yung kanilang mga sapatos, pagkamamahal. I remember when my brother was into that, tinignan ko yung mga gamit niya, pagkamamahal. No? Pagka-iiksing mga shorts na talagang namang, ay grabe, parang wala kang suot. Okay? Yung kanyang mga sando, pagkamamahal, talagang nag-invest siya ng sobra dahil yun ang kanyang passion. And true enough, no? Kahit nga po yung mga karera ng motorsiklo, titingnan niyo po yung mga motorsiklo, no? Lalo po yung tinatawag na drag race. Di po ba? Yung pong mga motorsiklo na puro kalansay na, no? Wala na yung tangke ng gasolina, pinapalitan na lamang ng tumbler at kung ano-ano pa. So yung pinaka magaan, yun ang pinaka mas mahusay. Yun ang pinaka mas maganda. Alam nyo, in that same manner, when we run this race, we've got to run light. Ang sabi ng Bible, how can we run light? Sabi nga noon, let us take off all the unnecessary loads and burdens that hampers and hinders our run, our journey. Tanggalin daw po natin yung mga unnecessary na mga loads and burdens upang sa gayon tayo po ay makatakbo ng maayos. Ano-ano po yun? Alam nyo kapatid, di nyo lang namamalayan, punong-puno po tayo ng mga loads. Mga needless loads, mga unnecessary loads that we've got to really unload them one by one. If not so, buo, tanggalin mo upang sa gayon ay makatakbo ka ng maayos at matapos mo ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Ano-ano po yung mga yon? Sama mo na po dyan yung pong mga alalahanin sa buhay. Tama? Yung pong mga alalahanin, nakaka-paralyze. Amen? Lalo't mga usapin ng bayarin, no? Pag nandiyan na si Juna, kilala niyo si Juna? Oh, si Annabelle, kilala niyo? Di ba? Tapos si Judith, at wala kang pambayad, so talaga namang natuturete ka, natutulala ka kung minsan. No? Lalo tigit sa lahat, pagkalalaki po ng ating mga bayarin. Okay? Ano pa? Hindi lang mga alalahanin, mga takot.
mga pangamba, mga kabagabagan, no? At meron pang mga kapatid din po yan. Sama mo na doon yung mga anxiety, di ba? Alam niyo, anxiety, yung natatakot ka na wala namang dahilan. Di ba? Ang hirap ng ganon. Ano kinatatakutan mo? Basta. Okay? Yung mga agam-agam, mga pagdadalawang isip, ito po yung mga nagpapahirap sa atin, ito po yung mga nagpapabigat upang tayo po hindi makatakbo ng maayos. Isama mo pa dyan yung pinsan nilang buo, yung anger. O di po ba? Yung galit, yung puot, yung inis. Sama mo na din yung pinsang buo niyan. Si jealousy. Di po ba? Yan, yung mga yan. Nagpapabigat po sa atin yan. At wala po ako nakikitang Kristiyano na maayos ang takbo ng buhay ng punong-puno ng mga bagay na ito. Pero pansinin nyo, ang isang Kristiyanong matagumpay, isang Kristiyanong matiwasay ang buhay, hanapin mo yung mga bagay na nabanggit natin, wala halos tayong makita. Pero ibahin mo sa kabilang banda, yung mga taong alam mo lagi, kahit pa man sila yung mga Kristiyanong maituturing din naman silang mga talunan sa buhay, palibasa punong-puno sila ng mga bagahe sa buhay. Sabing ganun, tanggalin. Yung mga inis, yung mga galit, yung mga hindi pagpapatawad. Ito yung mga bagay na nagpapabigat sa atin na actually hindi naman natin kinakailangan. Wala ka namang sweldo pero gustong-gusto mong gawin yung mga bagay na yan at wala namang yumayaman, umaasenso sa ganyang mga uri ng kalalagayan. Amen? So, wala siyang pakinabang sa iyo kung hindi kalugihan. Pagkatalo sa bandang huli, ikaw rin naman ang kaawa-awa. Ayaw ng Lord ng mga bagay na yan. Kompleto. Ang mga aral, ang mga paalaala ng salita ng Diyos sa atin, kompletong-kompleto po yan. At sabi nga ganon, pag hindi pa natin na-enjoy yung mga ito, wala ibang masisisi kung hindi tayo sa bandang huli. So, what else? How else can we run light? So let us take off all the unnecessary loads and burdens that hampers and hinders our journey. Another is that let us get rid of unnecessary habits that take too much time, that take too much of our precious time. And somehow, this tantamounts to idolatry. Ang idolatry, kapatid, hindi lang po yung mga nakikita po natin sa altar at kung ano-ano pa na niluluhuran, hindi po yun. Napakarami po mga modern day idolaters. Huwag na tayo lumayo pa, kahit sa church na ito, marami din po sa atin siguro. At kahit pa man sa church ko, marami din po. Ano po yun? Let's get rid of unnecessary habits that take too much of our precious time. Ano po yung mga unnecessary habits na yan? Yung labis po na pagkahumaling sa social media. Tama? Ang haba-haba ng oras na ginugugol mo dyan. Pero pagdating sa prayer, tamad na tamad ka. Di po ba? Pagkagising mo sa umaga, parang yung kamay mo may mata na. Alam nyo na, kailangan pa bang i-memorize yun? Ang unang inaabot ka agad, saan ba yung cellphone ko? Bukas ka agad. Di ba? Bubuksan ka agad yung messenger. O di ba? Kung sino-sino mga nag-message sa iyo, ganito, ganyan. And without you knowing it unconsciously, natatrap ka na sa gano'n. Napakahaba na ng oras ang binibigay at ginugugol mo doon. Hindi ka malang nakapag-pray. Amen? So, marami yan, mga bagay na yan. Sa mga kabataan naman, labis na nahuhubaling sa mga online gaming. Di po ba? Ang daming mga Kristiyano pagkagaling sa mga bagay na ito, pero tanungin mo isang bersikulo, walang ma-recite. Well, I'm not saying that I'm a pastor and I have kids also. Kuminsan talagang binoboldyak ko yung mga anak ko. Kasi hindi naman sila exempted. Kasi sa panahon natin ngayon, sino pa bang hindi nagkakaganon? I always remind them na, hey, make up your mind. Diba? Meron kang oras sa mga bagay na yan, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa pag-memorize, pagbabasa ng kanyang salita, kulang na kulang ka. At yan po ang number one
na nagiging hindrance ng maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. Yung labis po pagkahumaling sa mga needless habits. Okay? Yung iba dyan healthy naman, no? Sabi nga ganon, everything that takes the rightful place of the Lord inside your heart becomes your little gods. And that what we call is idolatry. Amen? Lahat ng mga bagay, tao man yan o bagay, that takes the rightful place of the Lord in your heart becomes your little gods, become your gods. Sa mga kabataan, Mobile Legend. Meron na bang mga latest ngayon? Sa mga senior, Candy Crush. Yun lang kayang laruin, di po ba? Nahihilo naman sila pagka Mobile Legend. Meron pa yung dati, yung farming. Ha? Ang tawag doon? Grabe, papaligsahan pa yan sila. Ang laki na nagawa ko, ganito, ganyan. Pero pa sila mga usap-usapan, binibenta daw yung ganon. Wala akong alam sa ganon, kapatid. No, masyado na akong outdated sa ganon. Alam nyo naman ang hilig ng mga pastor, magbasa ng Bible. Di ba, Pastor John? Amen? So without you knowing it, kapatid, tayo po ay nagiging biktima ng mga bagay na ito. Kaya tuloy bumabagal yung ating pagtakbo. Hindi ka makatakbong ng matulin, ng maayos, simply because ikaw ay hinihila pababa, hinihila paatras ng mga bagay na ito. And without you knowing it, at the end of the day, marami kang namimiss. Maraming blessings ang hindi mo natatanggap dahil na rin sa iyong kagagawan. How else? Let us be very careful also about the wishes and dreams that jeopardizes our commitment and service to the Lord. Meron akong mga members na sa mga kabataan, pagkasisipag, meron din naman sa kanila tamad. Tamad umattend ng fellowship, tamad umattend ng church, meron din ng pagkasisipag. Pero para sila naman sila mga estudyante. At ang laging dahilan, busy sa school. Hindi po ba? Wala namang masama kung ikaw ay magpakadalubhasa kung gusto mo. Pero kapag ka ito po ay nakaka-jeopardize na ng iyong commitment sa Panginoon, that's something that you have to think about. Bakit yung iba nagagawa, bakit ikaw hindi? But somehow, I have the tendency to justify na lang. Siguro na, dahil talagang ganun talaga mga estudyante, siguro kapag nakapagtapos na, siguro magiging faithful na. Aba kapatid, nakapagtapos na. Ganun pa rin. Hindi mo pa rin napagkikita sa church. Bakit? Busy naman sa work. Oh, may gulay. Dati busy sa trabaho o busy sa eskwela, ngayon busy sa trabaho. Alam nyo kapatid, kapag ka gusto may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya, gumawa ka ng paraan. You've got to have a conscious effort in doing it. Di ba? I'll find time, Pastor. No, don't find time. Make time. Amen? As I always encourage them, not just only to find time, but make time for the Lord. Dahil ang Diyos hindi naman siya naghanap ng oras para tayo iligtas sa cross ng Kalbaryo. Amen? Meron siyang appointed time. 33 years ang allotted niya. At hindi po siya humanap ng oras. Nagbigay po siya ng oras, gumawa po siya ng oras. Dapat ganoon po tayo when we serve the Lord. So tingnan po natin, wala nang po masama kung ikaw po may mga pangarap po maging abogado, maging doktor, and whatsoever. Kaya lang kapatid, kung ito naman ay nakaka-jeopardize, teka lang, mag-isip-isip ka. Walang masama na kayo umasenso, yumaman, pero at the expense of your relationship with God, at the expense of your commitment with the Lord, you've got to think about that. Baka mamaya ang the reason behind that is the enemy. Okay? Kunwari, binibless ka. Para lamang ikaw ay mahamper, mahinder ka, na gawin kung alin ang mas tama at mas maganda at mas mahalaga. Ganun ang work ni Satan. Very tricky siya. Okay? Kunwari, gagawin kanyang busy sa ganyang bagay. Maganda naman yan, wala namang masama. Para lang ikaw ay mahadlangan na gawin ang higit na mas mabuti at higit na mas mahalaga.
So kapatid, no? Let's be very careful about the wishes and dreams that we have. Hindi ba ito nakaka-jeopardize? Di ba? May oras at panahon ka sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, sa pagninegosyo mo, sa paghahanap buhay mo, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, wala kang ka-oras-oras. Amen? Ayaw na ayaw mong nalilate sa trabaho. Ayaw na ayaw mong nalilate sa eskwela. Ayaw na ayaw mong nalilate sa mga commitment. Pero ang malate sa gawain ng Panginoon, okay lang. Amen? So sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan, mabuti nga. Buti nga sa'yo. So let's be very careful about these wishes and dreams that we have. Nothing wrong with that. The Lord is not against those things. The Lord wants to bless you. But then again, seek first God's kingdom. Amen? So what else? Ito pinakamatindi. How else can we run light? Let us get rid of the sins that keeps us from enjoying what God has in store for us. Amen po ba? Iwasan, tanggalin, alisin ang mga kasalanan na ito po yung number 1 na dahilan na nagiging hadlang upang hindi natin tanggapin ang mga biyaya at pagpapalang inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba yon? Sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 2, verse 9, however, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wala parang mata na nakakakita, wala pang tenga na nakakarinig, at wala pang isipan na nakakaisip kung ano man ang inilalaan ng Panginoon na biyaya at pagpapala para sa kanila na nagmamahal at umiibig sa Kanya. Tanong kapatid, sino rito ang iniibig ang Lord? Taas ang kamay. Mahal niyo ba ang Lord? Dahil mahal niyo ang Lord, meron siyang pagpapala. Meron siyang inilalaan para sa iyo. Kaya lang kapatid, ando doon lang siya sa langit, nakaabang lang. Hindi maibuhos-buhos sa atin sa kadahilan ng tayo rin naman ang may gawa. Sabi sa Bible, Isaiah 59 verse 1 and 2, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Ano nagiging balakid? Ano nagiging hadlang para tayo biyayaan ng Panginoon ng pagpapala na sobra-sobra, na talagang umaapaw, siksik at umaapaw, liglig at umaapaw? Kapatid, kasalanan. Do not play with sin. Do not toy with sin, kapatid. Bakit? Yun ang dahilan kung bakit napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Napakarami mga Kristiyano, they take sin so easily, so light and easy. Napakaraming Kristiyano still living in iniquities. So kapatid, kung sa kalalagayan nga natin, binibless na tayo ng Panginoon, how much more kung talaga tayo namumuhay sang ayon sa kanyang kalooban? Kung sa kalalagayan natin, sa kabila po ng ating pong mga kalapastanganan, sa kabila po ng ating pong mga nagagawang mga kamalian, and yet pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon, how much more kung gumagawa talaga tayo ng mga kaibig-ibig at kaaya-aya sa mata ng Diyos? Lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. Tama po ba? Kung hindi nga niya ipinagkait ang Panginoong Jesucristo na mamatay sa cross ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating mga kasalangsangan, gasino na lamang po yung mga heart's desires natin. Psalm 27 verse 4, delight yourself with the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ibibigay ng Panginoon yon, but first, you've got to delight first in the Lord. And all these things shall be given us to you as well, but first, you've got to seek God first, His kingdom and His righteousness. Laging may kondisyon. Napakarami mga Kristiyano, gusto lang nilang biyaya at pagpapala, pero ayaw nila dumaan sa proseso. Parang mga may masakit, gustong gumaling, ayaw namang makinig sa doktor. Sabi ng doktor, huwag kakain na may taba ha. Nung tumalikod ng doktor, mahal ko, dala mo nga ako mamaya ng adobo ha. Miss na miss ko na talaga yung adobo. Di po ba? Gustong gumaling, ayaw namang mag-participate. Mga estudyante, gustong pumasa, ayaw mag-aral. Gusto lang nating magpaka-simple. Gusto nating
ang tawag namin sa Cebuano niyan, gusto lang natin magpasayon ba? No? Gusto ka na dawat limpyo. Kasi mga Bisaya direbe, taas mga kamot. Gusto dawat clean. Dawat limpyo, magpasayon. Walang ganon. Dahil nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi po siya nagpaka-madali. Hindi po simple ang kanyang ginawa. Inialay niya ang kanyang buong buhay para tayo iligtas sa ating pong mga kasalangsangan. Amen po ba? Take note. If we don't sacrifice for the blessings we want to get and to receive from the Lord, those blessings becomes our sacrifice. Kung ayaw daw po natin magsakripisyo para sa mga biyaya at pagpapala na nais nating makuha o matanggap mula sa Panginoon, yung mga biyaya at pagpapala na yun ang siya nagiging sakripisyo mo sa mga bagay-bagay na nais mo makamit mula sa Lord. You see? Kaya at the end of the day, tayo. Luging-lugi tayo. Alam nyo, ang Diyos mananatiling Diyos kahit wala tayo. Pero hindi ka mananatiling ikaw apart from the Lord. John 55, for apart from me, you can do nothing. Pastor, mahirap naman po talaga magpakabanhal mahirap din namang magpakahangal. Diba? Kung hirap at hirap naman lang din, kapatid, doon ka na sa pagiging banal. Mahirap po magpakabanal, Pastor. Mahirap din namang magpakasala. So, mahirapan ka naman lang din, you choose between the two, which one is better? Di mahirapan ako doon sa larangan ng pagpapakabanal kaysa sa pagpapakahangal. At siyempre, dalawang pagpipilian mo. Isa sa dalawa ang pwedeng mangyari sa iyo. Magpakabanal ka, may pagpapala. Magpakahangal ka, may pagpapalo. Mamili ka. Alin ang gusto mo? May napili ka na ba? So kapatid, learn to run light. Yung mga bagay na yan, tingnan mong maigi. Nakakatulong ba to sa aking pagtakbo? Nakakatulong ba to sa tawag ng Panginoon sa akin upang ako'y makatakbo ng maayos? Kung hindi, kapatid, yan ay pinabibitawan ng Panginoon sa iyo. Dahil wala pong buting maitutulong yan sa iyo. Walang buting magagawa yan sa iyo, kapatid. Kaya gumawa ng desisyon. How else can we finish well? Secondly, run with perseverance. Tumakbo tayo na mayroong katatagan. Mayroon pong, ano ba sa Tagalog ang perseverance, kapatid? Ha? Okay, lumakad ka ng buong tiyaga. No? Buong tiyaga, ng buong tatag, ingat. No? Basta yun na yun. Run with perseverance. In verse 1 still, let us run the race, or let us run with perseverance the race that is marked out for us. Takbuhin daw po natin ng buong tiyaga ang karera na ibinigay o inilaan para sa bawat isa sa atin. You know, every race has a finishing mark. Do you agree with that? At ang bawat lumalahok ay meron po kanya-kanyang kategorya. Sa larangan po ng karera, meron po tinatawag na half marathon. Ito po yung mga 10 kilometers na 10,000 ba naman yan? Para nakarating ka na ng hulo. 10 kilometers, ito po yung mga half marathoners, di ba? Meron pa mga beginners, mga 3 to 5, di ba? Parang lakas ng, okay ba? Nagmamarathon ka ba, kapatid? Kaya naman pala. Ako naman nagmamarathon sa panaginip. Okay, more on walking lang talaga ako. Then, yun naman po tinatawag na marathon. Yung marathon talaga itself, no? Ito po yung 21.2, no? 21.1 rather kilometers. And then yung ultra marathon. Di ba? Matindi yun. Doble na po yun, 42.2. Meron pa yung mga triathlete na tinatawag, di ba? Running, swimming, biking. Ay, grabe, ang titindi ng mga yun. Tao pa ba yung mga yun? Okay? At sadyang may mga tao para sa larangang yaon. Tama po ba, kapatid? So sa karera na ating pong nilahukan, napaka-importante
na dapat malaman po natin kung saang larangan po tayo, kung saang kategorya po tayo kabilang. Pag ikaw ba ay pang 5-kilometer marathon, or ikaw ba ay pang 10-kilometer run, or ikaw ba, may nakikita pa ako 24-kilometer finisher. No? Nakalagay doon sa likod. Naalala ko si Kuya Romel Perez. No? 24-kilometer finisher. Nakalagay sa likod. Sabi ko, grabe, 24 kilometers. Sa akin, siguro, 24 na di pa lang. Amen? So, meron talagang ganon. Merong matitindi. And I tell you, kapatid, iba-iba marahil ang tawag sa atin. But one thing for sure, ikaw, ako, ang bawat sa atin, tinawag ng Panginoon. At dapat kalahok ka, lumahok ka. Mainam na dapat po malaman ng bawat isa sa atin kung saan po tayo ang larangan tinatawag ng Panginoon. I've heard one of the messages of Pastor Jonathan at senior niya sa akin, yung pong cycle ng Christian life. Di po ba? Merong infanthood, merong adulthood, meron pang, basta 3 yun eh. Okay? Nasaan ka ba doon na level? Saang stage ka ba? Doon ka ba sa pagiging bata, o doon ka ba sa sa middle, no? Kung naalala niyo pa po 'yon. So, meron po kanya-kanyang level, meron kanya-kanyang antas. Sabi sa Bible, you've got to know where you are being called upon. Know your place under the sun. Give your rightful contribution to this planet. Alamin mo kung ano dapat mo maging kontribusyon. Ano ang role na dapat mong gampanan sa mundong ito kung bakit tayo ay inalaw ng Panginoon na mabuhay in this lifetime. Alamin mo, kapatid. Meron po tayong kanya-kanyang tawag mula sa Lord. Sabi sa Ephesians chapter 4:11-12, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Well, this was the old time, no? But syempre, yung moving ng Spirit, nagaano po yan, no? Progressive din po. Diba? Wala namang multimedia na nabanggit dito eh. Pero may multimedia tayo. Tama? Wala naman pong, wala rin nabanggit dito na kaloob dancers. Pero may kaloob dancers tayo, di ba? Ang nabanggit lang dito, medyo specific, no? Kasi yun lang talaga pangangailangan during that time sa church. So, sabi nga nun, some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Pero ano po ang purpose kung bakit tinawag ng Panginoon sa iba't ibang larangan na ito o sa iba't ibang kategorya? Isa lang ang nais ng Lord, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up. So ang Lord tumatawag, kapatid, tatawagin ka ng Lord. At ilalagay ka ng Panginoon sa posisyon na angkop at nararapat sa iyo. At kung saan ka man tinawag ng Panginoon, magpakakontento ka doon, kapatid. At pumayapa ka doon. Kung anong tawag ng Panginoon sa iyo, maging masaya ka. Kung minsan di ka nagiging masaya sa tawag ng Panginoon sa iyo, bagkus ay naiinggit ka sa tawag ng iba. Amen? Hindi lahat tinawag na magpastor. Ano mangyayari kung sa isang church ay lahat puro pastor? Amen? Meron tinawag dyan maging associate, meron tinawag dyan maging teacher, meron tinawag dyan maging whatsoever. Kanya-kanyang tawag yan, kapatid. At kahit pa man yung pinakasimple at pinakaabang tawag, no? Ikaw marahil yung taga-linis, ikaw marahil yung taga-arrange ng mga upuan. Pero alam mo, kapatid, you can be what? You can be very, very effective in that calling of yours. Kung naglilinis ka ngayon, Lord, we pray, I pray, Lord, na sa bawat isang papasok rito, talagang mabless po sila dahil po dito sa ginagawa ko. Amen? At ang bawat upuan na yan, no? Habang nililinis mo, Lord, I pray, nang uupo sa upuang ito, ay talagang nga pong tunay na mapagpala. Kung siya may sakit, gagaling po siya, Panginoon. Gagamitin po siya, tatawagin niyo po sa Panginoon sa very, very special na gawain at ibig at nais mo para sa Kanya. You see? Kanya naman, kapatid,
Each calling is very, very special to each and every one of us. No calling is better than the other. Naalala nyo the parable of the talents? Meron binigay 5, meron binigay 3, meron binigay 1. Unfair ba ang Lord? Hindi siya unfair. Ibinigay niya sigunyo sa kakayanan ng bawat isa na kayang gawin. Binigyan siya ng 5 simply because talagang magaling at mahusay siya. Binigyan siya ng 3 dahil nasa kalagitnaan marahil ang kanyang kakayanan. Binigyan ng 1 dahil siguro wala gaanong kwenta. Pero may kwenta pa rin naman. May kanya-kanya silang ibinigay. Amen? And that's what really, the Lord was so fair. Alam nga naman, ikaw halimbawa, ang wattage mo ay pang 500. Tapos yung binigay sa iyo na gamit ay pang 50 watts lang. Unfair naman yon, di ba? O, kung ikaw ay pang 50 watts lang, tapos yung binigay sa iyo pang 500, ano mangyayari? Sasabog ka nang wala sa oras. Amen? Kapag binigay, ibinuhos ng Panginoon ng kanyang mga tawag sa atin according to our ability and capability, kapatid. Kaya magpasalamat ka kung ano man ang calling ng Panginoon sa iyo. At ang nais ng Lord, occupy till I come. Napansin nyo, nung bumalik ang Panginoon, yung 5 naging 10, Lord, eto po, 5 naging 10. Di ba? Yung 3 naging 5, tama ba? Anong sinabi niya sa parehas? Well done, good and faithful servant. Magkaiba ba? Hindi, parehas lang. Yung commendation na binigay ng Panginoon sa 5 na naging 10, sa 3 na naging 5, iisa lang naman, pare-parehas lang naman. Well done, good and faithful servant. Come and enter and share your master's glory. Parehas lang. Kaya lang yung isa, walang ginawa. Ang problema, bukod tanging isa na nga lang, kinuha pa sa kanya. Napahamak patuloy siya. So may kanya-kanyang tawag ang Panginoon, kapatid. Sa'yo, sa akin, ang bawat isa sa atin. Tinawag ng Panginoon to do a very, very special task. In Ephesians chapter 2, verse 10, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. In Ephesians 2, 8 and 9, sabi roon, For we have been saved by grace through faith. This is not of your works, lest anyone should boast. Iligtas ka ng Panginoon, pero for this reason, for this purpose. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work, which God has prepared in advance for us to do. Actually, hindi ka pa naliligtas. May iniisip at plano na ang Panginoon sa iyo. Especially nung niligtas ka ng Panginoon para gumawa ka ng mabuti. Para gumawa ka ng naaayon sa kalooban at kalugod-lugod sa mata at sa paningin ng ating buhay na Diyos. Kaya siyempre, kapatid, ikaw ay inilalagay ng Panginoon sa pwesto na kung saan you are very, very effective in doing it. At siyempre, kapatid, sa paggawa mo na yon, sabi nga ganon, wherever and whatever we are being called by the Lord, we are expected to persevere and be faithful. Tinawag ka kumanta, be faithful and persevere. Tinawag kang tumugtog, be faithful and persevere. Tinawag kang sumayaw, be faithful and persevere. Tinawag kang magturo, be faithful and persevere. Tinawag kang mag-back up, be faithful and persevere. Tinawag ka para mag-preach, be faithful and persevere. Yun ang hinihintay. Yun ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. For every calling that we receive from the Lord, God is expecting us to persevere and be faithful in doing such. But then again, as we do this, expect what? Hardships. Expect obstacles, ordeals, circumstances, and many other challenges along the way, kapatid. Whether we like it or not, you're going to encounter many of this. Wala pong tinawag ng Panginoon na smooth ang sailing. Lahat ng tinawag ng Panginoon,
dadaan sa napakarami pong mga hilahil. At yun din po ay ikaparaanan ng Panginoon upang tayo po ay lalong masala. At sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, sa pamagitan ng mga pasakit na ito, sa mga circumstances na ito, tayo po ay unti-unting nahuhubog according to what God has planned for us. Kung ano man ang purpose niya sa bawat sa atin. So kapatid, expect. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, do not expect na magiging madali lamang lahat. Of course, madali lang lamang lahat sa tulong at biyaya ng Panginoon. But then again, along the way, there's got to be problems that you're going to encounter. And you've got to persevere. Run that race with perseverance. Hindi yung konting ano lang, natalisod ka lang, ayaw ko na, mahirap pala dito. Uy, ano ba naman to, ginagawa ko na nga ito, pinupunda pa ako. Napipintasan pa ako. Di ba? Ayawan na. Maraming ganon. Alam niyo kapatid, sa ministry, hindi lang pagalingan. Sa ministry, hindi lang pagalingan. Kailangan natin na magagaling sa ministry, kapatid. Ayaw natin ng putyo-putyo. Pag nag-ministry ka, dapat magaling. Pero kapatid, hindi nagtatapos sa pagiging magaling. Dapat matatag ka. Amen? Sa totoo lang, kapatid, ang dami nagmi-ministry, magagaling, kaya lang walang katatagan. Tama? Magagaling, pero hindi matatag. Sa kabilang banda, marupok. Sabihin mo nga siyang katabi, kapatid, huwag kang marupok. Ang daming ganon. I remember when I went to Bible school, we were about 32 freshman students. But when we finished it, we only have like a dozen of us. 12 lang natira, kapatid. At doon sa 12 na yon, 4 lang yung nagpastor. The rest, wala. Nga. At doon sa 4 na yon, isa doon bulakbol. Hindi pagalingan, kapatid. Patatagan. Aba, kung may galing ka, praise be to God. Plus, matatag ka pa, praise be to God. Doble-dobleng biyaya at pagpapala yun, kapatid. I just don't know whether how many of you really knew your pastor well. Alam niyo ba ang pastor niya ay cum laude? Alam niyo? Pinakita niya sa akin yung transcript of record niya one time. Sabi niya, bro, TOR ko. Sir Joe, sample lang to. Ay, grabe. Very impressive. Puro kandila. Alam niyo na, puro kandila, di ba? 1.1, 1.1, 1.1, 1.0, almost perfect. Magaling talaga. Kaya cum laude. Sabi ko sa kanya, galing. Pero papel lang yan, kapatid, di ba? Ang mahalaga, calling. Sabi niya, oo nga. Initsa niya doon sa kanyang table. Papel lang yan, mahalaga, calling. Amen. Magpasalamat kayo sa Panginoon, biniyayaan kayo ng pastor na magaling. Matalino. Higit sa lahat, gwapo. Opo. Magpasalamat kayo dahil biniyayaan kayo ng pastor at lingkod ng Panginoon na matyaga, masipag, at mayroong puso sa ministry ng Panginoon. Amen po ba? Magpasalamat tayo dahil tayo po ay biniyayaan ng lingkod ng Panginoon. In Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi ganon, and I will give you pastors according to my heart, which will feed you with knowledge and understanding. To God be the glory. So, kapatid, no? Hindi lang pagalingan ang ministry. Gawin mo sa abot ng iyong makakaya, pero at the end of the day, sikapin mo na makapagpatuloy ka at makagraduate ka, matapos mo ang calling ng Panginoon sa iyo na meron kang commendation that comes from the Lord. Well done, good and faithful servant.
God promised, you can do it. Why? Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. You can do it. God promised also that you will surely make it. Bakit? In Romans 8:37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. You will surely do it, kapatid. So, in winning the race, it's not actually the issue. But the issue here is how much willing are you to finish the race. You will surely win one day. Pero ang pinakamahalaga dito, ikaw, handa ka bang ituloy ang laban? Hindi ka ba bibitaw? Baka sa unang saltada pa lamang, wala na. Pagdating sa kalagitnaan, umaayaw ka na. Marami pong ganon. May mga nakasama po ako sa seminary, pagkagaling, pagkahuhusay. Sila pa yung inaasahan ko na tinitingala ko, wow. Pero nasan sila ngayon? Hindi talaga pagalingan lang. Sa bagay, yung mga magagaling, mainipin. Pero kapatid, kung magaling ka na, sa biyaya ng Panginoon, mag-persevere ka. Amen po ba? Then last but not the least, how are we going to finish well? Focus your eyes on Jesus. Focus your eyes on Jesus who can make us to the finish line. Siya yung tutulong, siya yung aalalay, siya yung aagapay sa atin upang sa gayon ay makapagpatuloy tayo at matapos po natin ang karera ng buhay na ito. Fix your eyes on Jesus, not on people around you. Even Jesus Christ Himself fixed His eyes to what the Father has called Him to do and what was being stored for Him, and that is to sit at the right hand of the throne of God. Like Moses. Di po ba? Bakit siya nagpatuloy? Kasi merong pangako ang Lord sa kanya. At yun ang kanya tinitingnan sa bandang unahan. Si Noah, merong pangako ang Lord sa kanya. At yun ang kanya tinitingnan sa unahan. Kahit nang mukha pa siyang baliw, may pangako ang Lord. Yun ang kanya tinititigan sa bandang unahan. Even the Lord Jesus Christ Himself, He fixed His eyes on the Father, to the Father, and whatever God has in store for Him, and that is to sit upon the right hand of the throne of God. Yun ang nasa focus ng ating Panginoon kung kaya't siya nakapagpatuloy. Pwede rin po kasi ang Panginoon ay mag-give up. You know why? Kasi nung siya nagkatawang tao, 100% human po siya. At bakit po siya tinitempt ng kaaway? Kasi meron tendency, dahil nasa flesh siya, baka magkamali, nagbabaka sakali lang naman si Satanas. Pero nagkamali siya. So dito, maging ang Panginoong Jesucristo, meron siyang tinititigan sa bandang unahan, kung kaya't nakapagpatuloy siya. Importante kapatid for us to continue and to be able to finish it well is that we've got to fix our eyes to Jesus alone. Sa ating Panginoong Jesucristo lamang, no? And not to the people around you, especially to your leaders and pastors. Di mo naman pwedeng sabihin at the judgment day, when God asks you, son or daughter, why didn't you finish well? And you can say, Lord, natalisod po kasi ako eh. Pwede bang sabihin yon? Meron pong isang Kristiyano, nagpaalam po siya sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, gusto ko na pong magpaalam. Alis na po ako sa church natin. Bakit naman kapatid? Kasi, natitisod ako sa mga kapatiran. Gano'n mo, Pastor, habang nagpipreach ka, napapansin ko yung iba, nagdadaldalan. Yung iba naman, naglalaro sa kanilang mga cellphone, nagpi-Facebook yung iba. Yung iba, Pastor, talaga natutulog pa. Alam niyo lahat, no? Tapos yung music team niya, Pastor, pagkatapos tumugtog, pumupunta kagad sa likod. Wala namang ginagawa, kundi magdaldalan lang din naman. Magharutan na magharutan.
Buti na lang yung music team natin nandito sa harap, no? Kasi kung kayo nagkataon na sa likod, tatamaan talaga kayo. Bato-bato sa langit na naman po, no? Tamaan, bukol. So, sabi niya, Pastor, papaalam na po talaga ako. Sabi ng pastor, o sige kapatid, bago ka magpaalam, meron lang akong gustong ipagawa sa iyo. Pwede ba? O sige po pastor, sa kahuli-hulihang pagkakataon, gagawin ko po at naman makapagpaalam na sa inyo. O sige, ganito gawin mo ha. Meron pong isang basong tubig dito, punong-puno ng tubig. Okay, isang baso. Gawin mo, umikot ka na makatatlong beses sa church. At tiyakin mo na walang matatapon, may isang patak. So, ang ginawa ng babae, umikot po siya, no? Dala-dala niya po yung baso ng tubig. Unang ikot, wow, walang natapon. Wala may isa. Wala may isang patak. Dalawang ikot, hanggang sa makatatlong ikot, wagi, panalo siya, hindi man lang nataputan. Sabi niya, Pastor, paano yan? Nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin. Sabi niya, ganun ba kapatid? Ay, mabuti naman. Pero mayroon na akong mga ilang katanungan sa iyo. Habang ginagawa mo yung kapatid, napansin mo ba na may mga nagdadaldalan? Wala po, Pastor. Napansin mo ba mga naglalaro sa kanilang cellphone? Wala rin po, Pastor. Napansin mo ba may natutulog? Wala rin po, Pastor. Napansin mo ba yung music team sa likuran? Wala rin po, Pastor. Bakit kaya hindi mo napansin yung mga yon? Siyempre, Pastor, focus na focus ako doon sa pinagagawa mo sa akin. Alam mo ba ibig sabihin ng kapatid? Ano po yun, Pastor? Ganun lang din yan sa paglilingkod sa Panginoon. Focus ka lang sa Panginoon at hindi mo mapapansin ang kaganapan sa paligid mo. Ay, ganun po ba yun, Pastor? So, papaalam ka pa. Hindi na po ako magpapaalam, Pastor. Dito na lang po ako. Remember Peter? Nung siya nakafocus sa Lord, wow, he was able to walk on waters. Oh, hallelujah. Pero the moment, tinanggal niya ang kanyang paningin sa Panginoon and started to, what? See things that are going on around him, and then, little by little, he sunk down. Lord, help me. Amen po ba? So nakakalungkot isipin kapatid kung minsan isinisisi natin sa iba ang hindi natin pagpapatuloy, ang hindi natin paggawa ng mabuti at maayos. Kapatid, kanya-kanya po tayong kaligtasan sa Panginoon. At kanya-kanya rin po tayong tawag mula sa Panginoon. At kanya-kanya po tayong pananagutan sa Panginoon na siyang tumawag at humirang sa bawat isa sa atin. At inilagay po tayo sa isang specific na gawain at ministry para po sa kapakanan ng buong iglesia. Kapatid, ikaw ay may responsibilidad. Huwag mong isisi sa kapwa mo sa paligid mo. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. Stand firm. Let nothing move you. Wala dapat makakatinag sa iyo. Hindi ka dapat nabubuwal. Let nothing move you. Even pa yung mga pintas sa iyo, let nothing move you. Even pa yung mga puna sa iyo, let nothing move you. Even pa yung mga paratang sa iyo, let nothing move you. At kung ano mang ginagawa sa iyo, let nothing move you. Always give yourselves fully. Hindi kalahati. Hindi 1/4. Kung hindi buo ang dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kahit kailan, hindi masasayang, hindi mababaliwala ang ating po mga pagpapagal, pagtitiis at paggawa, pagampanan po natin yung ating po mga ginagawa. Then last but not the least, in Matthew 25 verse 23, the master replied, well done, my good and faithful servant. Yun ba ang nais nating marinig sa Panginoon? Or sa tayo po ay humarap sa Panginoon na mukhaan sa mukhaan? Dapat, yun ang dapat na hangarin ng bawat isa sa atin. So in closing kapatid, how are we going to finish well? Unang-una, learn to run light. Matuto po tayo tumakbo ng magaan, ng walang bagahe. Run with perseverance. Tumakbo ka ng buong katyagaan at hindi bumibitaw. Then focus your eyes to Jesus alone. Kumusta po tayo kapatid?
Kumusta po ang paglilingkod natin? Meron po ba sa atin dito nag-iisip na o nagbabalak na kung ano pa mang mga bagay? Meron ba dito ang gusto ng sumuko? Meron ba sa atin dito ang naghahanap na kung ano-ano pa man? O tanungin natin ang sarili natin, kumusta ba ako sa aking paglilingkod sa Panginoon? Am I doing well? Am I doing great? Because at the end of the day, it's just between me and the Lord. Father God, we thank you for such wonderful opportunity we're able to hear your message once again. And Father God, I pray for each and every one of us here right now. You knew very well, Lord God, their heart's desires. They wanted to serve you better, Lord God. But then again, there are lots of things that hinders them, that hampers them. I pray, Lord God, that may you cause them always to have their focus on you, Father God. We pray na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay nga pong akayin ninyo, hawakan ninyo, at patuloy niyo po kaming gabayan, Lord God, sa kung ano man ang nais at ibig ninyo na ginagawa po natin. And Lord, we pray that may just cause each and every one of us to be lost in ourselves and only be found in you, Father. Thank you, dear Lord, and I pray for each and every one of us right now, Father God, masumpungan niyo nawa kami, lagi patuloy po nakatanghod sa inyong biyaya at pagpapala. We give you back all glory, all praises, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen.